Praise the Lord. Magandang umaga sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa panibagong araw at linggo ng pagsamba na muling ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Muli, good morning to all sa ating pong mga kapatiran, kapatid, kakilala, kamag-anak, kapamilya, kapuso na nasa kanilang mga kanya-kanyang tahanan. Purihin po ang Panginoon sa panibagong lisigla at araw na idinagdag niya upang patuloy tayong sumamba sa presensya ng Panginoon. Sa umaga pong ito, ihanda po natin ang ating mga puso din naman sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ako po'y umaasa na ang inyong pong mga Biblia ay nasa tabi po ninyo o tangan po ninyo sapagkat atin po yung bibigyan ng pagpapahalaga sa umagang ito. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. If you will recall the message that we shared to you last Sunday, it has the same title. Ito po yung three parts series o tatlong serye ng mensahe na the same title, okay, Stand Firm. At ito po ay may mga subtitles. At atin po pag-uusapan yung pangalawang parte ng mensahe na yan. Kung kayo po ay may mga dalang Biblia, nasa inyo na pong Bible o nasa inyo na pong tabi ang inyong Biblia, makibukas po kayo sa akin, dyan po sa aklat ng Ikalawang Pedro, Kabanatang 3, mula po sa verse 8. Simulan ko po sa verse 8. At yung iba pong bagay, atin pong babalikan po mamaya-maya. At saka kaya nga sinabi ko po na kumari po ang inyong pong Biblia ay nasa tabi po ninyo. Okay, at inyo pong mismong mabuksan po yan, bagamat meron po akong PowerPoint na inihanda para ating pong mabasa. Titingnan ko po, 2 Peter chapter 3. Ito po ang ating mababasa sa verse 8. Ito po ang sabi, "But you must not forget this one thing. Dear friends, a day is like 1,000 years to the Lord, and 1,000 years is like a day." Mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Tayo po'y muling manalangin. Hilingin po natin ang gabay at patnubay ng Banal na Espiritu sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Let us all pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, once more we come to you with a humble heart, thanking you, Lord, for this opportunity, for this new day, O Lord, Sunday of worship, O God, that you have given us, that we can be able to freely worship you in spirit and in truth. Father God, salamat, salamat. Salamat po sa pagkakataon na kami po'y muling makapagbubulay-bulay ng iyong salita at may kalayaang gawin ang bagay na ito. Kapiling po namin ang aming pong buong pamilya, and I hope, Lord, that everyone of us, O God, attuned to this online message, O Lord, would give more importance, O God, in listening to your word, O God. Langit at lupa lilipas, subalit ang salita mo, mananatili po ito magpakailanman. Handa mo po ang aming kalooban sa iyong pagtatama, pagtutuwid, pagpapala, na iyong pong inihanda sa pamamagitan po ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Narito po ang iyong abang lingkod, Ama. Gamitin mo po para sa iyong kaluwalhatian lamang. All the glory belongs to you, praise and honor is yours. And Lord, touch every needs we have, O Lord, in the name of Jesus. Right now, Lord, abutin mo po ang pangangailangan namin habang patuloy namin pinagbubulay-bulayan ang iyong mga salita. Lord, salamat, salamat sa iyong promises, O God. As we recall all your promises, O God, there is always blessing to that. All the glory belongs to you, Father. All the honor and worship is yours, O Lord. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So stand firm, believe in God's perfect timing. Okay? Always turn to the Lord. Ito po yung part 2 niyan. Yung part 1 niyan, always trust in the Lord. Stand firm, believe in God's perfect timing, always trust in the Lord. Ito po yung part 2, always turn to the Lord. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa biyaya niya. Ano ba ang ating tinatanaw patungkol sa ating pumbukas? Are we looking for a better future ahead of us? Are we hoping for a new things to come and a better place to live in? Ano po ba yung ating tinatanaw at iniisip?
Kadalasan po kasi, kapag tayo po ay nag-iisip ng bukas, ang iniisip natin may problema. Kababayad pa lang natin ang ating mga bayarin sa upa, sa internet, sa cellphone, o saan man yan, sa bill, sa kuryente. At katatapos mo pa lang magbayad niyan, iniisip nyo na yung susunod na buwan babayaran nyo. Yun po yung focus ng future ng marami. Kakakain ka pa lamang ng agahan kanina, iniisip na agad yung pananghalian. Hindi naman masamang isipin yung mga bagay na yon. But looking beyond the temporalities of this world is so important, lalo na mga kapatid, sa panahong ito na alam natin na tayo na suling araw lang. Purihin ng Panginoon. Ano ba ang gusto natin sa buhay natin? Marami sa atin gusto pa nating mabuhay. Bakit tayo nangangarap? Bakit tayo nagpaplano? If you have read my spiritual insight, I sent to you and I posted that in our Facebook account. Okay, malamang itong binabanggit ko ay bahagi po ng aking pong shinare kaninang umaga. Sapagkat deep inside us, there is a sense of something that we want more in our lives. Meron po tayong hinahangad pa sa buhay natin. Yan po ang dahilan kung bakit nag-imbento ang maraming tao ng maraming bagay, yung new things. We explored more places, we achieve higher goals, we gain more grounds because we believe there is something, there is something more na meron pa sa ating pong tinatanaw na bukas. Meron pang magandang dako pa sa buhay natin sa darating pang oras at sa darating pang araw. Subalit sa atin bilang mga followers and believers of Christ Jesus, ano po yung rason kung bakit natin tinatanaw yung ating bukas? Ano po ba yung pinaka-ultimate goal and plans natin sa buhay na ito? Yung po bang isipin lamang natin yung ating magiging hapunan mamayang gabi? O yung ating trabaho bukas? O we go beyond, our focus goes beyond the temporalities of this world? Ano pong ibig kong sabihin? Ano man kasi ang ating mga naging karanasan, gaano man kaganda ito, gaano man kataas ang ating naabot na mga pangarap, ito'y anino at sulyap lamang doon sa higit pang mahalagang bagay sa ating harapan na inilayo ng Panginoon. Kaya nga't naniniwala tayo na ang Panginoon ay muling babalik. Ito pong ating binasang mga talata, allow us, pahintulutan po natin ating mga sarili na magsakripisyo sandali sapagkat babasahin po natin itong mahabang portion na ito ng banal na kasulatan sa 2 Peter chapter 3 from verse 1 hanggang verse 18. So 18 mga talata yan, na medyo mahaba-haba yan. Kaya sabi ko nga po, kung maaari po sana, inyo pong buksan ang inyong Biblia sapagkat pwede nyo pong tignan itong PowerPoint ko na nandito po sa aking kaliwaman yan sa akin o kanan man sa inyong screen. Ay malamang maliit po yung mga letra na yan at nahirapan po kayong titigan yan. Pero mas maganda po, open your cellphone, open your gadget, open your laptops, or open your Bible, and you yourself personally ay mabasa nyo po itong mga talatang ito. Handa na po ba kayong basahin po natin yung mga verses na yan? Okay, 2 Peter chapter 1 verse 18, sapagkat napakaganda pong mabasa po yung kabuuan ng kabanatang ito para maintindihan po natin yung ano po ba yung bagay na dapat natin gawin habang hinaantay natin ang Panginoon sa kanyang muling pagparito. Nananabik pa po ba tayo? Meron po ba tayong tamang pagtanaw sa mga bagay na may kinalaman sa buhay natin sa darating pang mga araw? Hindi lamang sa nakaraan, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi sa darating pang mga araw. Kung tayo po'y naniniwala na ang Diyos natin na ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan noon at meron pa tayong mga patutuo tungkol sa mga ginawa ng Diyos sa buhay natin, then, and until now, at naniniwala po tayong patuloy siyang nagiging tapat at totoo sa buhay natin, paano naman po yung bukas? May paalala po ang Panginoon sa darating na mga araw na sa huling araw daw, darating ang oras na marami pong mananampalataya ang tatalikod sa pananampalataya at manlalamig sa kanilang ugnayan sa Diyos. So hindi po nagsisinungaling ang Panginoon sa kanyang kapahayagan na yan, kundi ito pa'y nagpapahiwatig po ng paalala at babala sa bawat isa sa atin upang sa ganon ay itong mga bagay na negatibo na hindi inaasahan ng Diyos na makita sa buhay natin sa kanyang muling pagparito ay madatnan niya tayo na sa ganung kalagayan. Bagkos, layunin po ng Panginoon na madat niya na tayong lahat sa kanyang muling pagbabalik na may pananabik na nag-aantay sa kanya at natutupad natin yung ating pong mga tungkulin bilang mga mananampalataya habang nandito pa tayo sa lupa at hindi pa siya dumarating. 2 Peter chapter 3 verse 1, ito po ang sabi po dyan sa mga talatang yan. Ang sabi mga minamahal, sabi ko nga medyo mailitli dyan, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Itong pangalawang sulat ni San Pedro. Sa dalawang sulat na ito'y sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Verse 2,
Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na sinugo sa inyo. Verse 3, una sa lahat, dapat inyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nila, nangako siyang darating. Sabi diyan, sasabihin nila nangako siyang darating. Hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng likhain ang mundong ito. Talatang 5. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa, buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahon na iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at mga lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. Talatang 8. Mga minamahal, huwag niyong kakalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Talatang 10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating ng tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Ulitin ko po yun. Ang mundo at lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay niyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katwiran. Hallelujah to that. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Talatang 16. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Talatang 17 at 18. Ngunit, sabi diyan, ngayon ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo mantitinag sa inyong mabuting kalagayan, sa halip patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo at sa pagkilala sa Kanya ang kalawalatian, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Manatili daw tayong permis sa ating kalagayan as we wait for that perfect timing of the Lord's returning. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Kaya ang tanong ay ganito, ano po ba yung nararapat nating gawin sa pag-aantay natin kung meron pa po tayong sense of waiting in the sense na ito po yung panahon na marami po ang nagmamadali, marami po ang naiinip, na para bagang ang Diyos ay delay sa kanyang mga programa sa buhay natin. Alam nyo, tulad ng binanggit ko, nilikha tayo ng Diyos na may katangiang maghangad na malaman kung ano ang ating magiging bukas. We always think about our future. Ang sabi po ng Old Testament, sa Book of Ecclesiastes chapter 3, wala po sa PowerPoint kaya. Inangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan at binigyan daw tayo ng pagnanasang alamin yung ating pumbukas. Yung po sinasabi ron. That simply means there is a sense inside us that we desire for what better things we're expecting for tomorrow. Ano ba yung magagandang bagay na inaasahan natin para bukas?
Sa pagkakataon pong ito, atin pong sundan yung message ng nakaraang Sunday. Paano ba natin dapat gawin o anong dapat natin gawin as we wait for that perfect timing of the Lord's return? Una, magtiwala ka sa Panginoon. Patuloy kang magtiwala sa Diyos. Pangalawa, patuloy kang tumingin sa Panginoon. Always turn to the Lord. Pansinin po natin at baybayin po natin yung napakahabang verses na binasa natin. I hope nabasa rin niyo po at sumabay po kayo sa akin pagbabasa. At mas maganda pong balikan natin yon at ating pong samahan si Peter sa kanyang sulat na ito at ating pong alaming mabuti ang ilang mga rason o ang bukabuong rason kung bakit niya ito naisulat o bakit ipinahayag ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa verse 1, ito po yung reasons for his letter Peter's letter. Ito po yung pangalawang sulat ni San Pedro. Ang sabi niya dyan, mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito'y sinikip kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Malinaw po ang rason kung bakit isinulat ito ni San Pedro. Ibig niya sabihin, hindi lang ito minsan niyang binanggit, kundi pangalawang beses niya, doon sa kanyang dalawang sulat, inihayag niya ang paalalang ito na nais ng Diyos na ating pong huwag makalimutan. Kapag ka mayroon pong paalala ang Diyos, mahalaga po yun. Kasi ang Diyos ang nagpapaalala. Ang problema nga lang po, madalas tayong makalimot. At ang problema pa niyan, yung mga mahalagang bagay pa ang madalas nating makalimutan at yung pangit at hindi magandang bagay ang ating laging naaalala. Bakit nga pa po ganun? Pag kami ginawa ka mabuti, naaalala ko minsan, pero kapag kami nagawa kang sangkatutak na kabutihan at may ginawa kang isa lang pagkakamali, ang maaalala ng tao, yung isang pagkakamali na yan. Sa buhay din ng tao, I ask you this question, I challenge you. Ano ba yung madalas nating iniisip? Araw-araw, ano yung madalas na sumasagi sa isip natin? Ang Diyos po ba? Ang mga bagay po na may kinalaman po sa kabutihan ng Panginoon, biyaya ng Diyos, at ayon sa pangako ng Panginoon na siya'y muling babalik? If there is a promise of the Lord na hindi pa nagaganap, ito po'y isa doon sa mga pangako. Sa napakarami na mga promises ng Lord na binigyan niya ng katuparan, ito po'y isa sa lamang, sa mga ilan na lamang mga pangako ng Panginoon na hindi pa niya tinutupad. Yung kanyang muling pagparito. Ang sabi sa talatang 2, alalahanin ninyo. Ano po yung mga pinapaalala dyan? Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng mga apostol na isinugos sa inyo. Ano po yung pinapaalala? Bahagi po ng dahilan kung bakit isinulat ito ni Pedro ay upang maalala natin at huwag makalimutan na ano yung bagay na yung pinapaalala. Yung mga salita ng Panginoon na inihayag ng mga propeta at mga taong ginamit ng Diyos upang ang mensaheng ito ay maipaabot sa atin. Ang tanong ay ganito, araw-araw marami po tayong nadidinig ng mga tinig, ingay, awit, balita. Pero kano natin binibigyan ng puwang sa puso natin, kaisipan at pandinig natin, lalo na sa ating spiritual ears, ang mga mensaheng galing sa Panginoon. Galing sa Panginoon. Kapatid, sa totoo lang, ito po yung panahon na napakadali pong magbros ng mga mensahe ng Diyos. Ito po yung panahon na madali mong makita yung mga message ng Lord sa iba't ibang kaparaanan. Pero ito rin po yung panahon na napakarami pong mga kaabalahan, marami pong mga hadlang upang hindi mo mabigyan ng pansin ang mga mensahe ng Diyos sa ating pambuhay. Ang mensahe po ng Panginoon hindi lang panglingguhan. And I ask God, Lord, why? Allow me, Lord. Bakit? Sa totoo lang po, mga magulang mga tatapatin ko po kayo, hindi ko ganun kadaling gumawa ng daily insight. Hindi ko ganun kadali po yun. Natcha-challenge lang po ako kasi may nabibless pala. Sabi ko, Lord, why? Hindi ko po ugaling gumawa nito noon. Hindi ko ugaling magsulat. Pero I hope na it would challenge us. Ako natcha-challenge po kasi ako na nga gumagawa, nagcha-challenge pa ako eh. Bala ko na nga huminto. Hindi ko ganun kadali. Alam mo ng mga pastor yan. Alam mo ng mga lingkod ng Panginoon yan. Yung mag-prepare ka ng sermon, hindi ganun kadali. You can prepare a sermon. Yung isang sermon nga, pagka inihanda mo para sa linggo, you have to prepare the entire week.
But somehow, we need daily bread. Hindi naman Sunday bread lang sinabi ng Panginoon kundi daily bread. Hindi ko naman sinabi, mga kapatid, na hindi nyo pwedeng ulitin yung nabasa nyo na. Ulit-ulitin nyo po. Yung John 3:16, nabasa nyo, basahin nyo po ulit. May John 3:14, may 3:15, may 3:16, 17, 18. Ituloy-tuloy nyo po yan hanggang sa matapos nyo po yung John chapter 3. Bakit ko binabanggit itong bagay na ito? Kasi may paalala po ang Panginoon na pwedeng makalimutan natin sapagkat napakarami pong mga obstacle, napakarami pong mga tukso na naglalayo sa atin sa kahalagahan ng salita ng Panginoon. Ito pang sabi niya, sa verse 3, sabi niya, una sa lahat, dapat yung malaman na sa huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Ito po yung paalala. Ano daw? Na sa huling araw, pagtatawanan tayo ng mga taong nangungutya tungkol sa mga bagay na may kinalaman saan? Sa salita ng Diyos at sa ating pananampalataya. Ano sabi po ng banal na kasulatan? Ito daw yung panahon na kung saan sa huling araw, mas gugustuhin po ng tao na pahalagahan nila yung kanilang pita ng laman o nasain ng kanilang hangarin panglaman. Ang sabi po ng Galatians chapter 5, ano ba yung mga bagay na yon? Ang sabi po ng Galatians chapter 5 verse 19 to 21, hindi daw maikakaila ang mga hangarin ng laman o gawa ng laman. Anong sabi doon? Ang pakikiapig, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkabuot, pag-away-away, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Binanggit po dito yung mga hangarin ng laman o hangarin ng isip at kalooban ng tao. Andun sabi po dyan, ito daw yung hangarin ng tao sa huling araw. Kaya nga't pagtatawanan nila yung mga mensahe na may kinalaman sa kabanalan. Ano pang sinabi dyan? Pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Anong sabi po ng Panginoon? Ipinapaalala ng Diyos sa atin. Ang sabi po dyan, muli ko kayong binabalaan, sabi ng Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Galacia. Ang gumagawa ng mga ito, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya nga tayo mga mananampalataya, paano natin tinatanaw yung ating bukas? Paano natin pinopokus yung ating sarili pa ating pong mga pagpaplano sa ating pong personal na buhay? Are we looking beyond the temporalities? Beyond the things of this world? Kasi kung hindi, lahat ng pananaw oras natin ay maaaring mapokus sa mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. At ito daw po yung hangarin ng tao patungkol po sa kanilang mga nasain sa buhay. Yun po yung malungkot. Sa totoo lang, kapag itinuwid mo ngayon ng tao ngayon doon sa mga mali nilang gawa, hindi sila maniniwalang mali yung ginagawa nila. Kaya yung mensahe patungkol sa pamumuhay ng may katwiran, maging nga mga Kristiyano, minsan bumabaloktot na rin yung katwiran. Tungkol sa mga bagay na may kinalaman doon sa ating binasa. Tingnan niyo pong mabuti. Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Meron pang pag-unawa, o meron pong sariling rason ang tao dyan. Maging mga Kristiyano, binibigyan ng rason yan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkabuot, pagkaaway-away, pagsiselos. Kaya hindi na kayo magtataka kung bakit maraming tahanang hindi masaya, nagkakatipon. Dapat sa loob ng bahay may pag-uunawaan, may pagkakasunduan, may pagmamahalan. Ay doon nagaganap yung away, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi. Yun po yung malungkot. Pagkakabahabahagi, pagkainggit. At kumisa nagaganap din to sa mga iglesia, sa kalipunan ng mga mananampalataya. Ang tanong paano natin tinatanaw yung bukas? Are we looking at our future based on how the Lord focused on it, na dapat may kabanalan, may kaluwalhatian, may pagpaparangal sa Kanya? Tuloy ho natin. Okay. When we look at all the evils in this world, kung atin pong tatanawin ang lahat po ng masamang bagay sa mundong ito, hindi lang po yung mga bagay na may kinalaman po sa hangarin at nasain ng tao, kundi mga nagaganap sa ating pong paligid. Andyan po yung giyera, violence, okay? Andyan po yung krimen, yung pagdurusa ng marami, karamdaman. Iniisip natin, Lord, kung ikaw'y nagmamahal sa Panginoon at naniniwala, Panginoon babalik, kasi iniisip natin, Panginoon, bakit hindi ka na bumalik? Para matapos na lahat ng paghihirap na ito, para matapos na itong virus na ito. Hanggang ngayon, ito'y problema ng buong mundo. Lord, dumating ka na. Doon po sa nananabik sa Panginoon, yun ang pangarap, at yun po yung panalangin. Pero sa mga Kristiyanong, wag muna. Hindi ko alam kung gaano karami yun. Lord, wag muna. Wag muna, Panginoon. Yan, hello.
Kapiling ko po ang ilan pong mga young people dito, ilan lang po kami. Gayun pa man, tanungin ko po sila, napapangiti na lang po sila dun sa akin binabanggit. Sino po ba sa atin masaya darating na si Lord mamaya? Kung sakaling darating sa mamaya, hindi ko naman sinabi mamaya na nga sa darating. Pero ang sabi nga ng marami, Lord, wag muna. Ewan ko po, ano po yung ating hangarin? Bakit po delay ang pagdating ng Panginoon? Kaya may pangungutya eh. Ang sabi nga ng mga manlilibak, nangungutya sa aral ng Diyos, ang Panginoon, nangako na niyan, pangako niya na noon, hindi niya pa tinutupad yan. Parang sinasabi nila, hindi totoo yan. Alam niyo po, yung mga taong ito na namumuhay ayon sa dikta ng kanilang laman at hindi sa dikta ng Espiritu Santo, ito po yung mga belief nila. They don't believe on the power of God's Word. Yan po yun. They don't believe on the power of God's Word. Kaya sabi ni Pedro, ipinapaalala ko sa inyo ang alin, ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta, utos na ibinigay ng Panginoon sa inyo, ipinapaalala. Bakit? Kasi darating po daw yung araw, at ito na nga yung panahon na yun, na binabanggit ng Biblia, na sa uling araw, may lalabas po ng mga manlilibak, pagtatawanan yung aral na yan. Kaya pwedeng mangyari, makalimutan natin yung aral ng Diyos kung hindi natin papansinin at papahalagan ang salita ng Diyos. Marang tangan nyo po yan, dala nyo po yung Bible, nasa cellphone nyo yung Bible, nasa gadget nyo yung Bible. Pero ang tanong po, bagamat binabasa nyo, pero ito po ba'y nagiging pang-araw-araw at personal na bahagi ng puso't kaisipan ng bawat isa sa atin? Kasi pwedeng mangyari, pati yung maling bagay na ginagawa ng mundong ito, sang-ayunan na lang natin kasi ginagawa ito ng marami. Paano natin tinatanaw at inaantay ang muling pagparito ng Panginoon? Are we waiting with gladness, preparing ourselves, filling our lives with the Word of God, with the message of the Lord? Tuloy natin. Si Peter, sabi sa verse 4, nagbigay ng paalala, warn us. So what happened to the promise of His coming? Ang tanong kasi, sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Ayan. So anong tini-question ng mga tao yan? Pinag-aalinlanganan nila ang salita ng Diyos. Kaya yung mga scopers, yung mga manlilibak, hindi sila naniniwala in the power of God's Word at hindi sila naniniwala sa timing ng Diyos na siya'y muling babalik. Ang Panginoon ay muling paririto. Hindi nila naiisip yun. The judgment will come. Hindi na iniisip yung mundong ito ay matatapos. Tayo kaya, mga mananampalataya, ano yung tinatanaw natin sa kabila ng pandemic na ito? Ano yung iniisip natin? Pwede nating isipin vaccine, pwede nating isipin virus, pwede nating isipin yung mga bagay na hindi naman mawala sa isip natin yun. Araw-araw, kaya nga tayo sumusunod sa health protocol na ito. Pero dapat po nating isipin, maaring ito po ay prelude, paghahanda saan? Sa nalalapit na pagparito ng Panginoon, na dapat aware tayo sa bagay na yan. Ito sabi po ni Peter, namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng likha ng mundong ito. Tingnan nyo nga naman. Hindi ba nila nakita yung pagbabago na ginawa ng Panginoon? Yan. Alam nyo, may new things na ginawa ang Diyos eh. Tingnan nyo, dun sa mga born again, wala po bang pagbabagong ginawa ang Panginoon? Maliban na lamang, wala silang makitang pagbabago sa buhay natin. Nakikita lang natin, nadidinig lang natin yung ingay natin mga Kristiyano, pero hindi natin ipapakita sa kanila yung new creations na ginawa ng Panginoon tayo ma-born again. Ang born again, hindi po isang label lang yan. Ilalagay mo sa yung t-shirt, ako ay Kristiyano, Jesus loves me, and I love Jesus. Okay? Dapat nakikita ito sa ating bumbuhay. Ano po sabi ni Peter dyan? Sabi ng mga tao, hindi namin makita yung pagbabago na yan. So paalala dyan, buhat daw ng likiin ng mundong ito. So they questions even the power of God to change everything. At sa totoo lang, may pagbabago namang ginawa ang Panginoon eh. Tama po ba? Okay. So parang kinakatwiranan din nila, ang Panginoon nangako, noong pa man din, panahon pa ng mga propeta, nangako na siya. Panahon pa ng mga alagad ng Panginoon, nangako na siya. Nasaan siya? Bakit hindi siya bumabalik? So binabanggit nila dyan, ng mga manlilibak na ito, hindi totoo ang pangako ng Panginoon. Hindi totoo ang sinabi ni Jesus na siya'y muling paririto. Tayo kaya, mga mananampalataya, nag-aalinlangan pa rin po ba tayo? Nag-aalinlangan na po ba tayo sa pangako na yan ng Panginoon? Yan. Pero bakit hindi pa niya tinutupad ang bagay na ito? Why God is not in a hurry? Hindi po kasi nagmamadali ang Diyos, sa totoo lang. Hindi po nagmamadali ang Diyos.
With the Lord, ang sabi nga sa verse 8, tingnan niyo po, yung ating pong pinaka-main text, yung verse 8, ang sabi diyan, mga minamahal, huwag niyong kakalimutan na sa Panginoon ng isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Nang ibig sabihin po ni Peter diyan, God is not slow in keeping His promises. Rather, yung delay ay dumarating sapagkat nagtitimpi siya sa atin. Yan. Nagtitimpi siya. Tingnan niyo po yung verse 9. I-relate natin yung verse 9. Ang sabi sa verse 9, ay Panginoon daw ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Tingnan niyo po ang inyong Biblia, mga kapatid. Nasa inyo pong mga tahanan. Kayo mismo, basahin niyo po yung talatang yan. Bakit may delay sa pananaw ng marami ang pangako ng Panginoon sa kanyang muling pagparito? Sa totoo lang, doon po sa mga na-COVID, na mga mananampalataya, ang kanilang prayer, Lord, dumating ka na para mawala na ito. Bakit? Nabasa ko nga, kung nabasa niyo po yung insight ko, ano bang meron kapag ka nasa langit na tayo? Huwag muna, Pastor. Hallelujah. Dito sa mundo, matindi ang traffic, kahit na may pandemic. Totoo yan. Kasi minsan bumiyahe po ako na-traffic pa rin ako Okay? Dito may baha, doon sa langit wala. Dito may namamatay, nalulungkot, nagtatampo, nag-aaway, naghihiwalay, nag-iinggit, nabibigo, nagkakasakit, nabubungi, nakakalbo, nagugutom. Doon sa langit, wala na ang lahat ng ito. Saan ka pa? Dito may recession, may chaos, may calamities, may disaster, may earthquake, may tidal waves, volcanic eruptions, plague, viruses. Name it. Name it. Yung nangangarap nga maghanda ng litsyon, nagtatatlong isip na ngayon. Di mo ba? Bakit? Hindi lang sa mahal, may sakit. Sa langit, wala na ang mga bagay na yun. Maging ang fake news, hindi na madidinig sa langit. Walang sinungaling sa langit. O saan ka pa? Ang problema lang, ito yung kagandahan ng langit, pero ayaw pa nating umuwi dun. Gusto mo natin pumunta ng Boracay, gusto po natin pumunta ng abroad, o mamasyal sa iba't ibang tourist spot dito sa mundong ito. Nang sabi ng Biblia, darating araw, tutupukin ng Panginoon ang daigdig na ito. Balikan natin yung talatang 8 at 9. Ang sabi po ng Panginoon dyan, ang Panginoon daw ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Why? Because sins prevails in this world. At maging nga tayo mga Kristiyano, nahahawa na sa kasalanan ng mundo. Nahahawa tayo sa pagkukulang at pagkakamali ng mundo. At kung minsan, nabibigyan natin ito ng katwiran. Sa loob at labas ng ating tahanan, sa loob ng tanggapan, sa opisina, sa trabaho, andyan po yung corruptions, anda yung immorality, iniquities, kabuktutan, pandaraya, panluloko. Hindi na nawala sa mundong ito. Anong sabi ng Panginoon? Inaasahan niya na sa kanyang muling pagparito, madat niya na tayo namumuhay ng may kabanalan, payapa, panatag, nagagalak, na nag-aantay sa kanyang muling pagparito. Ano sabi ng Panginoon? Nais niya daw lahat magsisi at tumalikod sa kasalanan. Ano bang pagsisisi? Repentance is all about the change of directions in our lives. Yung pong ibig sabihin ng repentance. Ang repentance po, yung pagbabago ng direksyon ng buhay mo. Hindi lang, Lord, patawarin mo ko, may nagawa po akong mali. Nasunto ko po yung misis ko. Hindi po repentance yun. Repentance yun. Pagkatapos mo sabihin yung pagsisisi mo sa harap ng misis mo, sa harap ng Panginoon, hindi mo nagagawin hanggang sa datnan tayo ng Panginoon. Yun. Yung pong ibig sabihin ng repentance. It is turning away from all the bad stuff in our lives and turning to Jesus. Pagtalikod sa mali at pagharap muli sa Panginoon. That's what repentance means. Yun po yung original na kahulugan ng repentance. It is, 180 degrees turn. From sin, to holiness. Ayan. Hindi, from sin
to holiness. Hindi ka hindi mo ganun turn. Umikot ka nga. Bumalik ka naman dun sa dati mong buhay. Hindi mo ganun. From sin to holiness. Yun po yung big sabihin ng repentance. Layunin po ng Panginoon kung bakit dinidelay niya pa. Binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon. Nagtitimpi daw ang Diyos sa bagay na yan. Ugnay niyan, verse 15. Ang sabi na sa verse 15, talon tayo sa talatang 15. Isipin nyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ito naman po doon sa mga mahal natin sa buhay hanggang ngayon ay matigas ang puso sa Panginoon. Ay di ba kung ikaw magulang, alam mo darating si Lord, love mo si Jesus, at gusto mo nang dumating ang Panginoon, pag nakikita mo yung anak mo ay malayo sa Diyos, parang sinasabi, Panginoon, wag muna Lord, iligtas mo muna yung anak ko. Lord, lumambot nawa puso niya. Okay, di po ba ganun ang hangarin natin? Kasi hindi tayo makasarili. Kung ang Panginoon, layunin niyang lahat maligtas at magbalik loob sa Kanya, ganun din tayo ng mga mananampalataya. Gusto natin makakilala din yung mga kaibigan natin at wag silang mapahamak. Kaya ito po yung panahon na dapat maging aktibo tayong lahat, kapatid, na i-share natin ang pagmamahal ng Panginoon. Kasi any moment from now, rapture may come, Jesus may come, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Rejoice, Jesus is coming. Heaven is real, death is inevitable. Totoo po ang kamatayan, kapatid. Araw-araw may namamatay, may napapahamak. Ang tanong kamusta na yung kaligtasan? Kaya nga ang Panginoon, dinidelay niya po yung kanyang pagparito sapagkat binibigyan niya ng pagkakataon ng tao magsisit, magbalik loob sa Diyos. Itong pandemic na ito, nang pasimulang dumating ito, maraming umiyak, maraming nagbalik loob sa Diyos. Pero para bagang gumagaan na ang lahat, marami nang bumabalik ngayon sa maling bagay, muulit na naman doon sa kailang pagkukulang at pagkakamali, kung biglang dumating ang Panginoon, ang lungkot-lungkot naman. Ito pong paalalang ito, hindi lamang po sa mga hindi mananampalataya, maging sa mga mananampalataya, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Ang sabi rito, binibigyan niya ng pagkakataon ng tao magsisi, okay? Ang sabi yan, iyan ang sinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Kung atin pong, binanggit po dito ni Peter, yung sulat ni Paul. Kasi kung inyo pong pag-aaralan, yung sulat ni Paul, karamihan po ng sulat ni Pablo. Siya po yung apostol ng Panginoon na ginamit ng Diyos na isulat ang halos maraming parte ng New Testament. From the book of Romans, sulat ni Pablo, Galatians, at mga sulat niya sa mga churches na ito, pinahiwatig niya yung mabuting balita ng pagliligtas ni Kristo. Kaya nga ang sabi ng Romans doon, sabi ni Pablo, hindi ko ikinihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga mananampalataya. Ang sabi niya sa kanyang sulat, ipinapaalala po ni Peter yung sulat ni Paul patungkol sa mensahe ng pagliligtas ng Panginoon na napakahalaga, mga magulat, mga kapatid. At kung meron man pong mensahe tayong dapat bit sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkasaan man tayo naroon, ito yung mensahe ng mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. Lalo na sa mga hindi mananampalataya na nais po ng Panginoon, madinig nila ito bago man lang dumating ang wakas ng mundong ito. Any moment from now, Jesus may come. Hallelujah. Yung tema po ng pagliligtas, great theme po ng Paul's letter yun. Yung salvations of souls. Kaya isa po sa pangunahing aral po ng ating pong samahan ay yung we believe that Jesus saves. Christ is the answer to all our longing. Not only doon sa mga physical needs natin, okay, not only doon sa material needs natin na kayang i-provide ng Panginoon, pero most of all, namatay ang Panginoon dahil nais niyang iligtas tayo at huwag mapahamak yung ating kaluluwa. Yan po yung napakahalagang mensahe. Kaya dinidelay ng Panginoon, ayaw niyang mapahamak ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Tuloy natin. Sa talatang 16, itong sabi niya, sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain. At bakit mahirap? Kasi binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Kaya sabi diyan, ano sabi ng Romans? Ihandog daw natin ang ating buhay sa Diyos na haing buhay sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Maliban po mabagong isip natin patungkol sa pagtitiwala sa Diyos, hindi ka magtitiwala sa Diyos. Bagamat mabago yung isip natin sa pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos, hindi mo papahalaga ng salita ng Diyos. The more you think about the value of something, kung hindi laman ng isip natin yung bagay na yan, hindi mo isipin yun. Hindi po ba?
Kung ikaw hindi ka mahilig sa kanin, hindi mo isipin magsaing. Diba? Pero kung mahilig kang kumain ng kanin, kahit walang ulam, ay tiyak, hindi pwedeng hindi ka magsasaing. Kagabi nga, sabi ni Sister Nene, paano ba? Magkakain ka ba ng kanin? Sabi ko, ano ba ulam? Dali, bibili na lang ako ng tinapay. Pag nasanay ka sa tinapay, tinapay hanapin mo. Pag nasanay ka sa kanin, kanin tinapin mo. Ano ba nasa laman ng isip natin? Pag nasanay kang magpuri sa Diyos, pupurihin mo siya. Pag nasanay ka namang hindi gawin yan, hindi mo gagawin yan. Pag nasanay kang dumalo sa gawain ng Panginoon, dadalo ka. Pag nasanay kang mag-tune in sa ating pong mga worship services, gagawin mo yun. Pagka hindi mo gagawin. Yan. Sa totoo lang, sa oras na ito, hindi lahat ng miyembro naka-tune in. Yung iba mamaya pang gabi. Yung iba bukas pa. Yung iba isang araw pa. Anyway, ang mahalaga niyan, sabi ko nga, whether we start our service 7 o'clock, whether start our service 6 o'clock, whether start our service 2 o'clock in the morning. Meron, pwede ba yun? Pwede ba kayo 2 o'clock in the morning? Madaling araw. Ayan. Sisimulan itong buksan doon sa araw na prepare ng tao kung anong oras niya gustong buksan at gusto niyang mag-worship. Yun naman po yun. So may freedom tayo. Pero anyway, anytime you want to be a part of ng ating worship service na ito, ang mahalaga niyan, anong laman ng puso natin, anong laman ng ating kaisipan. Yan. Kaya sabi ni Paul, sabi ni Peter, yung sulat ni Paul, napakahalaga nun. Ipinapaalala nito yung kahalagahan ng mensahe ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya lang, hindi ito inuunawa at para sa iba, mahirap itong intindihin. Sa totoo lang, marami ngayon hindi alam kung sila ligtas o hindi. Pero kilala nila si Jesus. Hindi nila maintindihan na ang pinananahanan ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga po na tayo po'y nag-aaral, nagbabasa ng banal na kasulatan at pinahalagahan yung mensahe ng Panginoon sa buhay nating ito. Tuloy natin. Hallelujah. Significantly, Peter then goes on to compare with the Old Testament, with the other scripture, dami sa verse 16. Ang sabi sa talatang 16, gayon din ang kanilang ginawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang mga sarili. Ano ba yung ibang kasulatan? Yung New Testament, yung Old Testament, pareho po mensaheng dala niyan. Magkaugnay po yan. Pero sa iba, hindi nila pinapahalagahan yung bagay na yan. Balikan na natin yung verse 10. Ang sabi ng verse 10, the Lord will come at a time when we don't expect it to come. Anong sabi sa talatang 10? Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, ano daw sabi? Ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, ang mundo at lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Anong sinasabi po ng salita ng Panginoon? Tumingin ka kay Jesus. Pag nakatingin ka kay Jesus, hindi mo panghihinayangan ang mga bagay na iiwan mo sa mundong ito. Diba? Ngayon tanong, halimbawa, sample lang naman, huwag naman mangyari. Pag nagkasunog sa lugar nyo, ano yung unang yayakapin nyo at sasagipin nyo palabas ng bahay? Aber, anong tanong? Sino pong sumagot na aso niya ang kanyang unang yayakapin at ililigtas? Yung nanay mo, bahala sa buhay niya. Tingnan niyo po, kung ano yung laman ng puso niyo, kung ano yung laman ng isip niyo, yun ang unang yung bibit-bitin marahil. Di ba? Kung mahal mo sa buhay ang laman ng isip niyo, unahin yung i-secured sila. Ayan. Yung iba, inuna yung laman ng bulsa. Inuna po yung nakatagong pera, tapos naiwan yung asawa. Bahala na siya. 30 taon na kami nagtitiis sa isa't isa. Kaya na niyang iligtas ang sarili niya. Ano po ba ang mahalaga sa atin? Well, huwag namang mangyari. Ang mabit-bit nyo, cellphone ninyo. Okay? Pag dumating yung araw na yon, hindi naman mali na bit-bitin nyo yan. Sa totoo lang, hindi naman kailangan isipin kasi nasa bulsa nyo na yun. Ano man ang mangyari. Kasi oras-oras, laman ng bulsa natin yung bagay na yan. Pero ang Panginoon kaya, laman ba ng puso natin? Ang sabi po dyan, sa araw na yon, ang kalangitan ay mapapara, mawawala, kasabay ng malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Hallelujah. Laid bare nga, sabi sa English, laid bare. Yan. Mawawala. Ay saan tayo dapat nakapokus? Verse 13. Tingnan niyo po yung verse 13. Subalit ayon sa pangako ng Diyos. Hallelujah! Naghihintay tayo ng bagong langit, ang bagong lupa na paghaharian
ng katwiran. Bago, bago, bago. Amen. Hallelujah. Sino pong may bagong gamit sa inyo? Ayan. Hallelujah. Easter Nene, nang bumili ng bagong kutsilyo. Alam niyo yung kutsilyo? Ayan. Ang purpose ng kutsilyo, manghiwa. Sa sobrang talas, tumagos yung inihiwa niya sa kanyang daliri. At ang sabi niya kay Jen, sabi niya sa aking anak na babae, sabi niya, Jen, wag mong gagamitin ang kutsilyong ito. Naisip ko tuloy, para saan pa yung kutsilyo na yun? Kasi matalas. Ayan. Hindi, may pag-iingat, huwag gamitin kasi nasugatan siya. Pero ang hirap naman, bumili ka ng kutsilyo, i-display mo, itatago mo kasi sumusobra yung hiwa. Ganun po yun. So, bago. Sabi niya, bagong langit, ang ating inaantay. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Glory be to God. Subalit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na pinaghaharian ng katwiran. Hallelujah! Kaya isipin na natin, ano ba maghahari sa mundong ito kung ang ating pantanaw ay nasa mundong ito? Bagamat namumuhay tayo na may kabanalan, andyan po yung kawalan ng kabanalan nasa paligid lang. At kung hindi tayo maingat, pati tayo nadadamay sa kawalan ng kabanalan, kawalan ng katwiran. Ang malungkot, hindi po paganda ang daigdig na ito. Kaya nga't may plano ang Diyos, baguhin ito . May plano po ang Panginoon, baguhin ito. Amen. Hallelujah. Tuloy natin. Despite dun sa paglilibak ng marami, okay, at hindi agad pagtugon ng Panginoon sa pangako niya, bakit nadidelay ang bagay na ito? Andun pa rin yung pagtitiwala natin na magaganap ang pangakong ito anumang araw mula ngayon. Kasi ang nangako ay tapat sa kanyang pangako. Amen. Hallelujah. Ano yung pinapaalala sa atin? Balikan natin yung verse 2. Matatapos na po tayo sa aking mensahe. Ang sabi sa verse 2, alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta. Anong dapat natin gawin habang inaantay natin ang pagparito ng Panginoon at sa pamumuhay natin sa huling sandaling ito ng mundo? Anong sabi ng Bible? Anong sabi ni Peter? Alalahanin daw natin ang mga sinabi ng mga propeta, utos ng Panginoon, ibinigay ng Diyos sa atin. Ialalahanin daw natin ito. Verse 5, ito sabi niya, sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan ang langit at lupa'y nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So kung meron doon mga taong hindi magpapahalaga sa salita ng Diyos, tayong mananampalataya, dapat pinapahalagahan natin ito at dandan tayo ng Panginoon na we love the Lord and we love His Word. Mahal natin ang Diyos at mahal natin ang kanyang salita. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Ako po'y natutuwa doon po sa mga nai-encourage araw-araw, doon po sa nakapagbabasa ng mga insight. At may nagbabalik din sa akin ng insight galing sa kanila. At salamat po, nakapagpapalakas po yun. You see? Nakapagpapalakas po yung bagay na yan. Salamat po. To those people who appreciate those insight, it encourages us and bring us additional strength to move forward and serve the Lord more. Hallelujah. Alalahanin natin na ang buong mundo, lahat ng bagay na nandito, ay nilikha sa kapangyarihan ng Diyos. So as we focus our attention to the Lord, we focus on His principle, we focus on His Word. We believe that God's Word is powerful. Kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ang sabi po sa talatang 7, sa pamamagitan din ng salitang iyon, nananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. Tingnan niyo po yung talatang 7. Ano daw ang dahilan kung bakit napapanatili pa rin ang mundong ito na umiikot sa kanyang tamang pag-ikot? At yung buhay natin gumagalaw sa tamang paggalaw dahil daw po sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya encourage you, kapatid, kung nanghihina ka, magbasa ka ng Bible. Taus-puso mong basahin yan at alamin mo yung pangako ng Panginoon. Tinitiyak ko sa inyo, palalakasin ka ng Diyos. Kasi magpapanatili sa iyo, hindi yung pangako ng doktor, hindi pangako ng vaccine na yan, hindi pangako ng sino man. Bagamat, hindi ko naman sinabing huwag niyong gawin itong bagay na ito, kundi yung pangako ng Diyos sa buhay nating lahat. Kasi yun po yung 100% sure. Nasa atin lang po ang pagtitiwala kung tatanawin natin ang Panginoon ng lubos sa buhay natin. Hallelujah. Ang sabi po dyan, sa verse 13, 9, ang Panginoon hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya na inakala ng ilan.
Pagdating sa verse 13, subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit, bagong lupa. Pansinin niyo pong binanggit ni Peter dyan. Halos binanggit niya yung salitang pangako, pangako, pangako ng Diyos. Alalahanin daw natin ang pangako ng Diyos. Hallelujah. Manatili kang nakatayo, kapatid. Okay, maniwala ka, yung timing ng Diyos perfect. And always turn to Jesus. The truth is, God says He will definitely fulfill His promise. Dahil sinabi ng Panginoon, tutugunin niya ang kanyang pangako. Hallelujah. Verse 11. Dahil ganitong magiging wakas ng lahat ng bagay, ano sabi diyan? Mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. As we focus ourselves on Jesus, bagamat nangyayari po ito, mga trahedya, pandemic na ito, kaguluhan, at anumang bagay, no? Dami nating problema. Talagang isipin natin, pati nga yung dagat, pinoproblema natin. Pati yung daming issue, pinoproblema natin. Pero isipin natin itong bagay na ito. Dahil ganito daw magiging wakas ng lahat ng bagay. Mamuhay tayo na may kabanalan. Isipin naman natin yung mamuhay na may kabanalan, sikapin natin maging mapayapa yung kalooban natin, at mamuhay ng makadiyos. Yun daw po yung ultimate goal ng life as we come to the point of meeting the Lord face to face. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tuloy natin. Hallelujah. Verse 14. Ang sabi po dyan, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y damadatnang namumuhay ng payapa, walang dungis, at walang kapintasan. Sa kabila po, mga kapatid, ng mga maraming bagay na gumugulo sa isipan natin, na pwedeng doon nakatuon ang ating oras at panahon at pansin. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon sa atin na naniniwala na ang Panginoon ibabalik. May paghahanda tayong dapat gawin. Habang hinihintay daw natin ang pagparito ng Panginoon, always remember, God has its perfect timing for everything. And He make everything beautiful in His time. Hindi ba magandang madatnan ang pagbarito ng Panginoon? Buong sambayan natin, naglilingkod, nagtitiwala, nananalig sa Panginoon. Hindi ba nakakaingyak, nakakalungkot yung makita mo anak mo malayo sa Diyos o mister mo malayo sa Panginoon tapos darating si Lord? Di ba malungkot isipin na yung kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, mapapahamak siya dahil hindi mo sinesend si Jesus sa kanya. Tapos ikaw naniniwala ka darating si Jesus, darating ang Panginoon. Tapos tayo lang ang naghahanda, sila hindi. At malungkot pa, tayo rin mismo hindi naghahanda. Kasi marami tayong iniisip na pangmundo na hindi naman masama. Kaya lang, ano ba yung prioridad natin sa buhay? We can even think of our future plans, programs. Ano ba yung negosyong bubuksan ko? Sino ba yung mapapangasawa ko? Saan ba ako titira? Saan ba ako mamamasyal? Ano bang kursong kukunin ko? Lahat pong yan ay pinananalangin sa Panginoon at pinaplano. Pero sa kabila ng lahat ng yan, maaaring dumating ang Panginoon. Kaya nga't may paghahanda tayong dapat gawin. Stand firm. I tell you, dear brothers and sisters in the Lord, believe in God's timing. Always turn to Jesus. Believe na meron siyang pangako. Kaya sabi diyan, sa kanyang pag-aantay natin sa kanya, sikapin daw nating datnang namumuhay, ng mapayapa, walang dungis, walang kapintasan. Talatang 18, sa halip, sabi po diyan, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkilala sa Kanya. Titigan niyo po yung verse 18. Anong sabi diyan? Magpatuloy daw
Saan? Sa paglago. Saan? Sa kagandahang loob ng Diyos. Ang kagandahang loob ng Diyos is unmerited favor that we receive from Him, yung grace. Araw-araw yung biyaya ng Diyos nandyan. Yung pagpapatawad ng Panginoon. Alam niyo, grace ng Lord yung hindi pa niya tinutupad yung pangakong ito sapagkat gusto niya ang mga mahal natin sa buhay, makakilala natin, makakilala sa Kanya. Grace ng Diyos yun. Grace ng Diyos yun, yung marunong siya magpatawad sa kabila nating pagkukulang. Grace ng Diyos yun. Let's depend on Him in every situation we face, even in this crisis. Magtiwala tayo sa Diyos. Dali natin yung ating pangailangan sa Kanya araw-araw and earnestly, eagerly expect that Jesus will come any moment from now. Kapatid, nananatili ka bang matatag sa paniniwala na anumang oras darating ang Panginoon? Pinaghahandaan po ba natin ito? Are we living a life of holiness, focusing ourselves on God, declaring His goodness to people, sharing the gospel of salvation to others, especially to unbelievers, encouraging the weak, praying for the sick, giving hope to the hopeless, encouraging them Jesus might come any moment from now. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. As I wind up, nais ko lang basahin na ilang portion doon po sa insight na ginawa ko kanina. Do you know that the Lord already set a date for us believers to be there in a prepared place called heaven? Hanggat hindi dumarating ang araw na yon, walang makapagbibigay ng ganap na kasiyahan at kasapatan sa ating buhay. Ano man ang magiging kaganapan natin dito sa lupa o maganap sa ating buhay dito sa lupa, ano man tagumpayan, hindi ito makapapantay sa dakilang pag-asa sa piling ng Diyos. Hallelujah. This is the hope of the Christian, the hope of a place called heaven with the Lord. There is a better world ahead, mga magulat na kapatid. There is something greater than what we are expecting and experiencing now. The world will pass away, life is short, heaven is real, and Jesus is coming soon. Maranatha. Maranatha. Turn to Jesus in this time of crisis because He is returning. Any moment from now, believe na may magandang nilalayo ng Diyos sa buhay nating ito. Mga kapatid, pinapaalalahanan lang po tayo ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, kung meron man pong nakakaalam ng tunay na nagiging kalagayan namin sa buhay namin ito, Ikaw po yun, O Diyos. Totoo po, nababahala kami patungkol sa aming bukas, lalo na po sa mga bagay na may kinalaman dito sa mundo. Mga bagay po, Panginoon, na nagiging kaabalahan namin, mga bagay na nakikita namin sa aming paligid, mga nadidinig po namin. At kuminsan, Panginoon, natatabunan po, Lord, yung mga pangako mo na mga issues, problems, difficulties, hardship na nararanasan namin sa mundong ito. At kung nagkukulang pa kami, Panginoon, magbasa ng iyong salita, pahalagahan ang iyong mensahe, paano namin mapagtatagumpayan, O Diyos, ang tukso ng mundong ito? Nandyan po, hayag ang gawa ng laman. Na kung minsan, Panginoon, yung mga kasalanan ito, pag tinuwid mo, Lord, aawayin ka. Nagaganap po ito sa loob ng tahanan. Pag itinuwid ng magulang mga anak sa liko nilang gawain, inaaway yung magulang. Panginoon, patawarin mo po ang aming mga anak kung ito'y nagiging kaganapan sa buhay ng ilan. Ganon din ang mga magulang. Nagbibigay ng katwiran sa pamagitan ng salita pero hindi makita sa gawa. O Diyos, patawarin mo po kami kung kami po'y nagkukulang sa bagay na yun. Ayaw po namin madatnan mo kami, Panginoon, na sa ganito kaming kalagayan. Naniniwala kami sa iyo, pero malayo ang katotohanan ng salita mo sa nagaganap sa aming pangaraw-araw na buhay. Lord, patawarin mo kami. Lord, tulungan mo kami na aming pong itunghay, ang aming pananaw sa iyo lamang, O Diyos. Lalo na sa panahong ito, O Diyos, na kung minsan, O God, ang krisis na ito ang siyang nag-o-overwhelm sa aming kalooban at kaisipan. At nag-aalinlangan na kami sa iyong mga pangako.
Panginoon, i-revive mo, Lord, sa puso namin ang iyong mga salita. Kung paano ito nililibak at pinagtatawa ng mundo, O Diyos, sa amin na mananampalataya, tulungan mo kaming nakatayong pirmis, O Diyos, sa katotohanan ng pangako may totoo. Sapagkat totoo kang Diyos, di ka nagbabago sa buhay namin, Panginoon. Palakasin mo po ang mga nanghihina. Patatagin mo po ang mga nanlulupaypay. Bigyan mo po ng kalakasan, Lord, ang bawat isa. Bigyan mo ka po ng tagumpay. Maghari ka sa puso ng bawat isa sa amin. Maging laman ka ng isip namin, Panginoon. At tulungan mo kami, O Diyos, mula ngayon at sa darating pang mga araw, na lagi namin isa-isip, anumang sandali, maaari kang dumating. Panginoon, tulungan mo kaming tanawin namin ang magandang lugar na iyong inihanda, na kung saan doon, O Diyos, O God, nandoon ka, makakapiling ka namin, Panginoon, ang Diyos na nagdudulot ng kagalakan, ganap na buhay, pag-asa at katotohanan. Dalangin ko po, Panginoon, iligtas mo ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa iyo. Lord, save our loved ones, O God. Allow us to share to them, Lord, the wonders of your salvation. Tulungan mo kami, Panginoon, O Diyos, na huwag kami magkulang at huwag masayang oras. Tulungan mo kaming gamitin mo, Lord, ang aming kakayanan, O God, na maging tulay kami, O Diyos, upang sila ay makakilala sa iyo. Mailapit namin sila sa iyo. Lord, hindi mo pa pinapatupad ang iyong pangako sa iyong muling pagparito sapagkat ayaw mo na mapahamak sila. Iyan ang puso mo po, Panginoon. Puso nagmamalasakit. Diyos, pusong marunong magtimpi, magtiis, alang-alang po sa amin, O Lord. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya, kalinga, pag-abot, pagpapatawad. Tulungan mo kami magtagumpay, Panginoon. Tulungan mo kami magtagumpay sa pagharap namin sa mga krisis ng buhay na lagi naming tinatanaw, O Diyos. Meron kang ganap na oras sa iyong mga pangako. At ang Lord, tulungan mo kaming laging nakatuon ang aming pansin sa iyo at sa iyong buhay at makapangyarihang salita. Panginoon, dalangin ko, Lord God, na may mga karamdaman sa mga sandaling ito. Sila na nasa ospital, kilala namin ang ilan, Panginoon, not to mention their names, O God. Lord, we pray for those people, O Lord God, in the name of Jesus. Ingatan mo po. Ipuin mo po ang kailang buhay, O Diyos. Yung aking pong kapwa kamanggagawa, kapwa lingkod, isa po namin kasamang pastor, O Lord. Yung complete recovery po, lalo na kanyang asawa, Panginoon, O God, na naka-isolate ngayon, O Lord, sa ICU. We pray for her in the name of Jesus. Complete recovery, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Ganon din po, Lord, ang mga kapatiran po namin na mag-a-abroad, O Lord, naaalis sa araw na ito, sa linggong ito, sa kailang paglalakbay sa ibang lugar para magtrabaho, Panginoon. Naka-schedule po ang ilan, Lord, to travel, going to Japan, going to Middle East, going to some part of this world, O Lord, for them to go back to their work o sa kailang pong bagong trabaho. Ingatan mo po ang kailang paglalakbay. Ilayo mo po sila sa kapahamakan. Takpan mo sila ng iyong banal na dugo. Guardiyahan mo po ng iyong pag-iingat, Lord God. Protect them, Lord, in the name of Jesus. Even, Lord God, this is new strain ng virus, saan man lugar sila pumunta. Cover them, Lord, with your protections in Jesus' name. Let your traveling grace and mercy be with them in Jesus' name, Lord, in Jesus' name. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Thank you, God. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Pasalamatan natin siya as we continue praying, O Lord God, and thanking Him for healing mo. Hallelujah. Sa piling mo. Hallelujah. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We praise your name. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Salamat, Lord, sa kapangyarihan ng iyong salita. Salamat, Lord, Lord God,
sa kadakilaan ng iyong kahabagan at pagtitiis alang-alang sa amin. At salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako at sa katuparan nito. Sa iyong pong papuri, kaluwalhatian, pagpapasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Andiyan po yung ilang mga announcement. Pag-pray po natin yung ating pong celebration, ng ating pong anniversary. Ito po yung pangalawang taon na ang ating pong anniversary ay online. Ayan. Hallelujah. So, ipag-pray po natin yon, gawain po natin. Last Sunday of the month, that will be, anong araw na ba ngayon? 23. Ayan, di ba? O, sa Sunday na po yun. Hallelujah. Ayan. Yung iba, hindi na tinitignan ng kalendaryo eh. Parang, magkakalahating taon na. Ang bilis ng araw. Okay, ganun ho talaga. Ang bilis ng panahon. Sabi nga hindi natin hawak yung oras at mga sandali. Salamat sa Panginoon. Picturean niyo po ang inyo pong online attendance. Online attendance. At isend niyo po rito para ma-features natin sa ating pong anniversary, yung bawat home. Okay? Kung paano yung ating pong mga tahanan ay nagiging church natin, ay salamat sa Panginoon. Yan po hindi na po kakaiba sa atin sapagkat marami po tayong mga home care group. Yan po yung ating setting noon pa man din. May mga home care group tayo. Ang tawag ng ilan dyan, cell group. Yan. So home care group ay sa bawat tahanan. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Para po sa isa pang announcement, yung ating pong church service, yung regular face-to-face church service natin, ay i-resume po natin sa first Sunday of the month ng June. Okay? Kasi inallow na yung 30% capacity ng church. Ayan. So, for adjustment, kasi yung ilan sa atin, nasanay na po tayo sa online, at doon po sa hindi pa rin makakapunta, ay okay lang po yun, sapagkat hindi na po mawawala itong online service na ito. To cater everyone, kasama po yung ating mga kapatiran sa iba't ibang dako, maging po sa abroad, sila po ay nag-tune in sa ating service po natin. So, salamat po sa Panginoon. Kung maalala niyo po, itong online service natin, wala pang pandemic, meron na tayo nito. Ayan, so tinutuloy lang natin at magpapatuloy po ito sa biyaya ng Panginoon. Ako po'y naniniwala na marami po tayong naaabot. Ayan, salamat sa Panginoon. Marami pong tahanan, open po ang ating gawain. Salamat sa Diyos, napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Matipid po ang online. Matipid. Hindi niyo na kailangan pong magbihis ng maayos na maayos. Pero wag naman po yung hindi kayo mag-aayos pagharap sa Panginoon. Kasi mahalaga po yun. Amen. Okay, hindi niyo na kailangan mamasahe. Mag-online nga lang po kayo. Ipag-pray niyo po na maging ayos ang connectivity. Medyo kanina po, nagkaroon po tayo ng problema sa ating connections at sa biyaya po ng Panginoon na i-resume natin sa tulong na rin po ng ating pong mga high-tech technician. Hallelujah. Gifted technicians. Salamat po sa Panginoon. Kaya huwag niyo pong maliitin ang mga kakayanan ng mga young people na yan, na huwag naman kayong mawala ng tiyaga na ituro yan sa mga nakakatanda. Kasi kung minsan, yung mga matatanda, ayaw yung turuan. Ayan, kasi puro kayo gadget, puro kayo games. Bigyan nyo naman ng pansin yung mga magulang nyo na gustong dumalo sa gawain sa online, nahihirapan pong mag-apps, kung ano ba yung apps na yan. Tulungan po natin. Amen po ba? Kung hindi, kukunin ni Lord yung talent na yan. Ayan, so magandang umaga pong muli sa bawat isa. Tayo po ay magtatapos na sa ating gawain. Yan po yung example, no? Nagpakita po ng example ating mga technicians. Yan po yun. Yan. Just mag-selfie na lang kayo po na nakatungay po yung nakatune in po kayo sa inyo pong online service natin. Whether Bible study and prayer meeting or Sunday worship service. Amen. Okay. Puri ng Panginoon. Ipag-pray po natin yung ating pong speaker this coming anniversary. Nag-beg off po yung ating pong pinaka-main speaker because of sickness. Ilang linggo na po siyang may sakit. Ipag-pray po natin ang ating pong dating District Superintendent, Pastor Jerry Cruz. Personal po natin ipag-pray siya, bagamat pinag-pray na po natin.
at hindi daw siya makakapagbigay ng sa ating pong anniversary. So I invited another officers ng ating pong district to speak on our anniversary. Let's pray for them na wag po silang mapandemic, kasi pag mapandemic sila, wala tayong speaker. Kundi si Lord na lang, bumaba na lang siya lang magsalita sa atin. Kung gusto, payag po ba kayo? Dumating na si Lord. Anyway, ito naman para sa Panginoon. Naniniwala tayo na ang Diyos ang siyang gagalaw. All things work together for good to them that love the Lord, to whom are called according to His purpose. Amen! Hallelujah! Tayo po'y magtatapos na sa ating gawain sa araw na ito. Tayo po'y umawit muna ng isang awit ng papuri sa Panginoon. Then we will pray. And then yung benedictions. Amen. Hallelujah. Enjoy the day. Hallelujah. Praise God. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sige, papurihin po natin ang Panginoon. Hirap na, puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala ng lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Yes, oh God! Yes, Jesus! Awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa, may galak, may saya sa Panginoon. Yes, oh Jesus! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na, puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala ng lubos. Yes, oh Jesus! Yes, oh God! Handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Yes, oh Jesus! Nagpapuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Para lang sa iyo, Panginoon! Yes, oh Jesus! Lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Yes, oh God! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Sige po, tayo po manalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Napakabuti mo, Lord, sa bawat isa sa aming Panginoon, O God. Salamat po, O God, sa natapos namin, Panginoon, na gawain, Lord God. Pansamantalang pagtatapos ito, Panginoon, at patuloy ka manguna sa bawat isa, Panginoon, O God. Salamat sa mensahe, Lord, na ipinaabot mo sa bawat isa sa aming Panginoon. Tunay nga, Lord God, na mabuti ka sa bawat isa sa aming Panginoon. Purihin ka. Salamat sa kalakasan, pinagkaloob mo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kagalingan, Lord, mga karamdaman, Panginoon, na patuloy mo pinagkaloob, Panginoon, O God. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maging man, Lord God, sa araw-araw namin, Lord God, na gagawin, Panginoon, patuloy ka mangunguna sa bawat isa, Panginoon, O God. Patnubayan mo po ang bawat isa sa aming Panginoon, O God. Maging man, Lord God, sa araw na to, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, samahan mo po kami. Maging man, Lord God, sa may bahay, Panginoon, O God,
kanilang bahay, Panginoon, na nanonood, Lord God, sa live stream na to, Panginoon, patuloy ka rin manguna sa kanila, Panginoon, O God. At patuloy ka mag-bless, Lord God, sa speaker, Lord God, na nagdadala ng iyong mensahe, Panginoon, O God. Maraming salamat po. Maging mambukas, Lord God, panibagong araw, Lord God, ang aming harapin, Lord God, na kung saan, Lord, kasama ka namin, Panginoon, O God. Salamat po. Patuloy mo kayong patnubayan, maging man sa aming pag-uwi ngayon, sa bawat isa sa amin na narito, Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Purihin ka, dakila ka, O Diyos, dakila ka, O God, hallelujah, hallelujah. Lord, ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo, ang lahat ng pamapurit, pasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Taas po natin ating mga kamay, mga kapatid, na sa ating pong pagtatapos sa gawain ito ng Panginoon, taglayin po natin at tanggapin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, ang biyaya at pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak, at ang patuloy na pag-ipisan, gabay patnubay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen, amen at amen. God bless you po. God bless you. God bless you all.